Sa isang liblib na isla malapit sa Scotland, mag-isang nakatira si Michael at ang aso niya. Lingguhan siyang dinadalhan ni na Jessie at ng tito nito ng mga supply pero laging umiiwas si Michael. Isang araw, nang naghatid si Jessie ng supply, ay nag-iwan din siya ng maliit na regalo. Pero pag alis ng bangka, kinuha ni Michael yung supply at iniwan lang yung regalo. Ginugol niya ang araw sa pag-inom at paglalaro ng chess mag-isa. Sa sumunod na linggo, nilabag ni Jessie ang rolls at kumatok sa pinto niya. Kaya pinagalitan siya ni Michael at isinara ang pinto pero hinarang ito ng paa ni Jessie at inalok ulit ang regalo. Tinanong niya kung bakit umiiwas siya pero sa halip na sumagot ay inalis nito ang paa niya at isinara ang pinto. Kaya galit na sumigaw si Jessie bago siya umalis. Naiwan ulit ang regalo sa tapat ng pinto. Sa bangka, narinig ng tito niya ang balita tungkol sa malakas na bagyo. Biglang nagdilim ang kalangitan at lumaki ang mga alon. Kaya nagmadaling sumakay si Jessie sa bangka at nagsagwan pabalik sa tito niya pero tinamaan siya ng malaking alon at nahulog siya sa tubig. Tutulong sana ang tito niya pero lumubog ang bangka nito sa laki ng mga alon. Habang sa isla naman, tumahol ang aso na nakatingin sa bintana. Kaya napansin na ni Michael ang nangyayari. Agad siyang tumakbo palabas at aksidente niyang nasipa yung regalo. Sumakay si Michael sa bangka niya at mabilis na pumunta sa tubig at nagmadaling pinaandar ang makina. Nakalutang si Jessie. Pero sumabit ang mga binti niya sa lambat kaya di siya makalangoy. Kaya muli siyang napailalim sa tubig at nawala ng malay. Kaya tumalon si Michael sa tubig at kinalas yung lambat sa binti niya. Ililigtas niya din sana ang tito ni Jessie. Kaso nga lang, nalunod na to dahil natrap to sa lumubog na bangka. Inakyat ni Michael si Jessie sa bangka at sinipr niya siya hanggang sa magkamalay. Kinagabihan, nagising si Jessie sa kama ni Michael. Hinanap niya ang tito niya. Kaya sinabi ni Michael ang nangyari at naiyak naman si Jessie. Hindi na umalis si Jessie sa kama sa buong araw at sa sofa na lang natulog si Michael. Kinabukasan, inasikaso ni Michael ang bukong-bukong ni Jessie na namamaga at may mga sugat. Tinanong siya ni Jessie kung bakit di siya tumawag ng pulis at kung may nakakaalam ba na nandun siya. Pero sinabihan lang siya ni Michael na magpahinga. Habang kumukuha siya ng tubig, nagalit si Jessie at nagdemand na iuwi siya dahil hahanapin daw siya sa kanila. Pero alam ni Michael na wala siyang pamilya. Namatay ang ina niya at di niya nakilala ang ama. Paglabas ni Michael ay agad na bumangon si Jessie at hinalugog niya yung lamesa hanggang sa makakita siya ng kutsilyo. Nang marinig niyang pabalik na si Michael ay bumalik siya sa kama at itinago ang kutsilyo sa ilalim ng unan. Kinagabihan, nagising si Michael sa ingay ni Jessie dahil sa bangungot. Kaya agad lumapit si Michael para tignan si Jessie. Pero paglapit niya ay tinutukan siya nito ng kutsilyo. Kaya nagpaliwanag si Michael at tinuro niya kung paano ang tamang paghawak ng kutsilyo. Lumipas ang mga araw at patuloy niyang inalagaan si Jessie. Kinakarga niya to papuntang banyo, naghahanda ng pagkain at ginagamot ang mga sugat. Hanggang sa nakalakad na si Jessie sa labas at nakakasama ang aso, na ikinatuwa naman ni Michael. Isang hapon, tinanong niya si Michael kung paano nito nakilala ang pamilya niya. Ani Michael, magkasama sila dati ng tito niya sa Royal Marines. Tinanong ni Jessie ang pangalan niya. Pero tumanggi si Michael na sabihin to. At nang malaman ni Jessie na walang pangalan yung aso, ay pinangalanan niya tong Jack. Nag-comment rin si Jessie sa mga galaw ni Michael sa chest na lumalabas na magaling siyang maglaro nito. Nang sinuri ni Michael ang sugat ni Jessie, ay natuklasan niyang may impeksyon na to pero ayaw niyang dalhin siya sa ospital at siya na lang daw ang gagamot dito. Pagkaalis ni Michael sakay ng bangka, tiningnan ni Jessie ang mesa nito at nakitang gumuhit pala to ng larawan nila ni Jack. Nang buksan niya ang drawer, nakita niyang binuksan pala ni Michael ang regalo. Ito ay snow globe na may parola na katulad ng nasa isla. Sa London naman, pinapagalitan ng gobyerno si Manafort dahil sa illegal na paggamit ng surveillance program na TEA. Ito ay isang program na nakakonect sa lahat ng telepono, camera at internet sa buong mundo. Sinubukan ni Manafort na ipagtanggol ang TEA dahil nakapigil daw to sa maraming pag-atake at nakatulong sa paghuli ng mga terorista. Pagkatapos ng hearing, nakipagkita si Manafort sa Prime Minister. Ayaw daw ng mamamayan sa TEA dahil nawawala ang privacy ng mga tao. Pero noon din, pinatay ng Prime Minister ang recording at nag-alok to ng deal. Aalisin daw si Manafort sa pwesto at kunwaring pananagutin at ang mahusay niyang estudyante na si Roberta ang papalit. Bilang kapalit, papayagan si Manafort na itago at patakbuhin ang TEA ng palihim. Agad pumayag si Manafort at binati siya ng Prime Minister sa pagreretiro. Sa Scotland naman, pumunta si Michael sa pharmacy habang iniiwasan ng mga kamera. Namili din siya ng mga damit at siniguradong maiwasan ng mga kamera kaya ang kinukuha niya lang ay yung mga display na malapit sa kanya. Ang problema, paglabas niya, nadaan siya sa likod ng mga babaeng nagse-selfie. Kaya nakuna ng kamera ang mukha niya. At agad siyang na-detect ng TEA bilang isang terorista. Kaya nagpadala si Roberta ng assault team para hulihin siya. Nang nasa isla na, nilagyan ni Michael ng benda ang sugat ni Jessie at binigyan niya to ng pagkain at gamot. Binigyan niya din to ng mga damit na nagkasya naman dito. Kinagabihan, habang kumakain ay nakarinig si Michael ng ingay sa labas.
At nang tumingin siya para i-check to, ay nakakita siya ng palapit na bangka. Kaya agad niyang sinabihan si Jessie na magkulong sa banyo at huwag mag-iingay hanggat di siya bumabalik. Kumuha si Jessie ng kutsilyo bago pumasok sa banyo at kumuha rin si Michael ng sandata bago lumabas para harapin sila. Nang bumaba na ang mga sundalo at palapit na sa bahay, ay pinutol ni Michael ang lubid na naghulog ng malaking bato sa burol at nag-activate ng lambat na humuli sa isa at hinila ito sa tubig. Binuksan din ni Michael ang maliwanag na ilaw na sumilaw sa mga sundalo dahil naka-night vision sila. Agad nila itong tinanggal at nagpaputok nang makita si Michael na tumatakbo. Pero di siya tinamaan kaya hinabol siya ng isang sundalo sa burol. Pero inatake to ni Michael mula sa likod at pinalo ng lampara, tapos ay binaril niya to ng flare para mag-apoy. May isa pang sundalo na nakarating sa burol kaya naghagis siya ng bato para ma-distract to, tapos sinaksak niya to at itinapon sa dagat. Samantala, isang sundalo ang nakapasok sa bahay at inatake to ni Jack. Pero matapos makagat ay binaril nito si Jack. Pagkatapos ay pumasok to sa banyo. Madali lang nitong nadesarmahan at nakuha si Jessie para kidnapin. Hinabol si Michael ng isa pang sundalo sa garahe, pero may bitag din pala doon na humila sa sundalo paitaas. Itinali niya yung lubid upang mabitin yung sundalo at nagtago. Dumating ang isa pang sundalo na agad namang nadesarmahan ni Michael at naglaban sila ng mano-mano. Nagawa niyang saksakin yung sundalo ng ilang beses pero lumalaban pa rin ito. Kaya pinalo to ng sagwa ni Michael at nang napabagsak ay tuluyan niya tong tinapos. Narinig ni Michael ang sigaw ni Jessie. Kaya kinuha niya yung baril ng patay na sundalo at nagpaputok. Tinamaan yung kidnapper sa binti. At dahil di na nakaharang si Jessie, ay tuluyan ng binaril ni Michael yung sundalo. Napansin niyang may recording bodycam yung sundalo. Kaya kinuha niya ang gamit nito at sinabihan si Jessie na maghintay. Pagpasok niya sa bahay, nakita niyang patay na si Jack kaya humingi siya ng tawad at nagpaalam tapos ay kumuha siya ng telepono. May tinawagan siya at sinabi niyang pupunta siya na may bagahe. At pagtapos ng tawag ay tinanggal niya ang baterya ng cellphone. Tapos sumakay sila ni Jessie sa bangka ng sundalo at umalis sa isla. Habang napagtanto naman ni Roberta na ubos na ang mga sundalo niya, kaya nagpadala siya ng special agent at inutusan ng team na alamin kung sino si Jessie. Pagdating ng umaga, nakarating sina Michael sa Scotland at napansin ni Jessie na duguan si Michael pero sabi ni Michael ay ayos lang siya. Naglakad sila hanggang makahanap ng sasakyan na maaaring gamitin pero kailangan nila ng susi. Kaya tinuruan niya si Jessie gumamit ng baril upang magbantay habang pumapasok siya sa isang bahay. Sa loob, hinanap ni Michael yung susi pero nakita siya ng isang bata. Lumitaw din ang may-ari ng bahay at tinutukan siya ng baril pero dumating si Jessie at pinilit ang lalaki na gamutin ang sugat ni Michael. Samantala, may natuklasan ng teknisyan ni Roberta. Peke pala yung profile ng teroristang nakita nila bilang si Michael. Nakaprogram tong lalabas kapag nakita si Michael sa kamera. Ibig sabihin pala ay may gustong magpapatay kay Michael at palabasing terorista siya. Ngayon ay alam na nilang ex-marine si Michael at ayon sa record ay namatay siya sa labanan. Naisip ni Roberta na may gumagamit sa kanila para patayin ang sarili nilang tauhan. Kaya sinubukan ng technician na buksan ang mission logs ni Michael pero burado na to. Sa sandaling iyon ay na-detect nila ang tawag sa 911 mula sa isang bata na ang ama ay binihag ng isang lalaki at babae. Agad na nagpadala ng team si Roberta kasama ang agent na tinawag niya kanina. Samantala, ginamit ni Manafort ang software niya para bantayan ang lahat. At nang makita sa recording na sangkot si Michael ay lubha siyang nagulat. Nang marinig niyang nagpapadala ng agent si Roberta ay inunahan niya tong kausapin yung agent. Sinabi niyang black kite operation to at sa kanya lang dapat sumagot. At loyal pala sa kanya si Agent Workman kaya pumayag to at natutuwa na bumalik siya. Inutusan to ni Manafort na patayin sina Michael at Jessie. Sa bahay, natapos ng gamutin ng may-ari ang sugat ni Michael. Aalis na sana sila, pero biglang dumating ang mga pulis at umamin yung bata na siya ang tumawag. Walang balak makipag-engkwentro ang mga pulis, pero nang lumabas yung may-ari sa pinto ay binaril siya ni Workman sa ulo. Pinigilan ni Michael ang bata sa pagsunod pero patuloy na namamaril si Workman para sirain ang mga sasakyan ng pulis. Sinubukan ni na Michael at Jessie na dumaan sa likuran. Pero nakasalubong nila ang dalawang pulis. Kaya napilitan lumaban si Michael at sa ilang segundo ay tinalo niya sila ng di man lang nahirapan. May ikatlong pulis na lumitaw pero pinatulog lang to ni Michael sa suntok at kinuha ang mga gamit. Umalis na ang dalawa at sinubukan silang pigilan ng iba pang pulis pero tinalo sila ni Michael gamit ang taser at pepper spray. Ang huling pulis ay di na lumaban kaya kinuha ni Michael ang susi. Ninakaw nila ang police car at aksidenteng nabangga ang ibang sasakyan habang paalis pero nakatakas din sila. Nakikita tong lahat sa kamera. Kaya tinawagan ni Roberta si Workman pero pinatay nito ang communicator. Patuloy na hinabol ni Workman sina Michael at binangga ang kotse nila pero binilisan ni Michael ang takbo upang mauna. Nagpaputok naman si Workman. Tumama to sa bintana pero walang nasaktan. Tapos binangga niya ulit ang kotse ng ilang beses hanggang sa mabasag ang mga bintana. Nagpatuloy ang habulan sa kagubatan kung saan biglang lumiko si Michael para maligaw si Workman. Pero mabilis na nakahabol si Workman at muli silang sinundan. Binangga sila ng ilang beses ni Workman.
At nang magpaputok muli si Workman ay biglang nagpreno si Michael upang mapunta ang kotse niya sa likod at nang mapunta na sa harap si Workman ay binangga ni Michael ang sasakyan nito. At itinulak ni Michael ang sasakyan palayo sa kalsada bago sila umalis ni Jesse. Di nagtagal ay nakakita sila ng construction site at sinabi ni Michael na lilipat sila ng sasakyan. Sa kagubatan naman ay buhay pa si Workman at naglalakad sa kalsada. Hinarang niya ang kotse ng sibilyan at may dumaan na pulis. Agad na binaril ni Workman yung pulis at kinuha niya naman yung kotse ng sibilyan. Sa opisina naman, tinanong ni Roberta si Manafort kung kilala niya si Michael. Pinaliwanag ni Manafort na dati ay humawak siya ng mga secret elite agent na tinawag na Black Kites. Ang mga ito ay sikretong kumikilos ng di binabantayan ng gobyerno. Si Michael ay isa sa mga una at pinakamahusay. Isang araw ay pinadala daw siya para tapusin ang kalaban pero gumawa siya ng peking report at nagtago. Inisip ni Manafort na nagtraidor si Michael at pinayuhan si Roberta na gawin ang lahat para pigilan siya. Pero nang pinahack ni Roberta ang technician sa system ng Black Kites ay natuklasan niyang tinulungan ni Michael ang isang Iranian scientist matapos ibigay ang impormasyon tungkol sa nuclear program. Ang utos ay patayin ito pero tumanggi si Michael. Habang nagbabasa si Roberta ng mga file ay nakatingin pala si Manafort sa kanya sa camera. Pagkalipas ng ilang oras, tinanong ni Jesse si Michael kung may pamilya siya. Wala daw ani Michael. Ayaw niya ng asawa at anak dahil nakakakomplikado ito. Sabi naman ni Jesse, mas pipiliin niya ang komplikado kung maibabalik ang ina at tiyuhin niya. Nakarating sila sa susunod na bayan at nanatiling nakayuko para iwasan ng mga kamera. Pero nadaan sila sa dashcam ng kotse na natapat sa mukha nila kaya nalaman ni Manafort ang lokasyon nila. Inedit niya ang footage para mawala sila at ipinadala ang coordinates kay Workman. Pumasok sila sa simbahan para makita ang dating kaibigan ni Michael na si Arthur. Sumama sila sa bahay nito sa gitna ng kagubatan. Dito ay may napansin na gamot si Jesse. Habang sinabi naman ni Arthur na katulong siya sa pagbuo ng Thea bago siya umalis sa gobyerno at may kopya pa siya ng software. Nang magtago pala si Michael ay pinalitan ni Arthur ang larawan niya. Pero pinalitan to ni Manafort ng profile ng terorista. Gusto ni Michael na si Arthur ang mag-alaga kay Jesse. Pero sinabi ni Arthur na hindi niya kaya. Ani Jesse, may cancer daw si Arthur base sa nakita niyang gamot na iniinom nito. Dahil katulad to ng sa ina niya. Kumpirmadong ilang buwan na lang ang buhay ni Arthur. Kaya hiningi ni Michael ang lokasyon ng isang dating trafficker. Nagbabala si Arthur dahil mapanganib daw ang lalaking ito. Pero wala nang ibang choice si Michael. Pero nang aalis na sila, biglang may kumatok sa pinto. Si Workman pala at agad tong nagpaputok. Kaya nagtago si Michael at Jesse sa gilid. At nang nakapasok si Workman ay itinulak ni Michael ang istante sa kanya. Naglaban sila gamit ang mga gamit sa kwarto. At habang nagpapambuno silang dalawa ay nahulog ang baril. Patas ang laban ng dalawa at pareho silang mahusay pero sa huli ay natalo ni Workman si Michael. At nang tatapusin na siya, ay tinutukan ni Jesse ng baril si Workman. Pero mabilis lang to inagaw ni Workman at agad naman kinuha ni Michael ang nail gun para barilin siya at tumakbo kasama si Jesse. Habang nagpapaputok si Workman, ay sinundo sila ni Arthur at umalis sa kotse nito. Hinabol sila ni Workman pero malayo na sila. At nang mag-text si Manafort kay Workman at malamang buhay pa si Michael, ay inutusan niya ang assistant niya na ihanda ang team. Pagdating sa bayan, binigyan ni Arthur si Michael ng telepono at umalis. Nagmaneho sina Michael at Jesse nang sila lang at hiniling ni Jesse na isama siya sa susunod na isla. Pero tumanggi si Michael dahil gusto niya ng mas magandang buhay para rito. Samantala, nalaman ni Roberta na may gumagamit ng Thea ng palihim. Kaya naghanda sila ng bitag. Sa London naman, hinayaan ni Michael na makita sila ng mga kamera. Pumunta sila sa nightclub at binugbog niya ang bouncer para makapasok. Nakita ni Manafort ang mukha nila sa camera pero nang i-trace niya sila ay agad siyang na-block. Ngayon alam na ni Roberta na siya pala ang gumagamit sa Thea. Sa club naman ay nakipagkita sina Michael sa trafficker na si Kamal. Hiniling ni Michael na bigyan sila ng bagong identity ni Jesse. Pero tumanggi si Kamal sa gusto niya. Kaya sinabi ni Michael na kaya lang nakakapag-operate si Kamal ay dahil kay Manafort. Pero illegal na ngayon si Manafort at papatayin nito ang lahat ng may koneksyon kay Michael. At dahil nakita na ang mukha ni Michael sa camera, darating na ang mga agent sa club. Kaya wala nang choice si Kamal kundi tumulong. Ilang sandali lang, handa na ang mga papeles. Aalis ang bangka sa loob ng 30 minuto, kaya aalis na sana sila. Pero dumating na ang team ni Manafort. Inatake ni Michael ang isa sa mga lalaki at kinuha ang baril nito tapos binaril niya to sa hita. At dahil sa lakas ng musika ay walang nakapansin sa nangyari. Tapos ay kumuha si Michael ng baso at binasag para saksakin nito ang isa pang agent. Tapos ay binaril niya naman yung isa pang kalaban at may nakapansin na sa kanila. Sinubukan nilang dumaan sa banyo pero hinarang sila ng isang agent at nagkaroon ng barilan. Matapos ilayo ang atensyon ng mga kalaban ay hinila ni Michael si Jesse pabalik sa club kung saan pinalibutan siya at binugbog. Sinubukan lumaban ni Jesse pero hindi naman siya marunong kaya binaril ni Michael ang lalaki para iligtas siya. Nagpanik ang mga tao at nagsitakbuhan. At habang nagkakagulo, ay kinuha naman ng isang agent si Jesse. Tinawagan ni Michael si Arthur na nagbigay ng direksyon sa pamamagitan ng mga kamera.
Habang pinasok nila si Jessie sa van, ay dumating ang mga sundalo ni Roberta at hinarangan ang kalye. Inakala ni Michael na mga kalaban rin sila at binugbog ang ilan para makaraan. Habang palapit sa van, ay inubos niya ang mga agent ni Manafort na humarang. Nang maubos niya na lahat ay agad niyang pinuntahan si Jessie sa van. Dumating si Workman kaya kumuha sila ng bike para tumakas. Nang nasa pier na ay umiyak si Jessie dahil ayaw niyang umalis nang wala si Michael. Pero biglang may putok ng baril, kaya itinulak siya ni Michael sa bangka at agad silang umalis ni Arthur. Nagbarilan sina Michael at Workman hanggang sa maubusan ng bala. Kaya naglaban na lang sila ng mano-mano gamit ang tubo at kadena. Di nagtagal ay nasakal siya ni Workman. Pero nagawa niya rin tong ibalibag sa sahig at matapos ay hinampas niya to ng kadena. At sa huling hampas ay binalot niya ang kadena sa tubo na naging dahilan ng katapusan nito. Kinaumagahan sa mansyon ni Manafort ay nakita niya ang mga patay na gwardiya niya sa bakuran. At paglingon niya ay nandun na sa loob si Michael. Nagtalo sila tungkol sa Blacklight Project hanggang sa binaril ni Michael si Manafort sa ulo. 3 buwan nang lumipas sa Spain, nagkaroon na ng bagong buhay si Jessie. Pinapanood siya ng team ni Roberta at umaasang lalabas doon si Michael. Nagbabasa si Jessie sa cafe, pero nawala siya sa paningin ni Roberta nang may gumalaw sa kamera. Dinalhan ng waitress si Jessie ng bag kung saan may pyesa ng chess. Pinapanood siya ni Michael mula sa kalye na agad nawala bago pa siya lumingon. Shoutout muna sa mga boss at madam natin na nag-comment nung nakaraang video. Maraming salamat po sa panonood at huwag niyo sana kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito.